Hello, I'm your sister in Christ, Winona Abatillo, or tinatawag nilang ang lingkod ng ating Diyos. Ako ay isang lingkod na nangangaral din sa mga taong akin nakakausap, and glory to God. Ngayon ay inyo akong maririnig muli upang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Marami nagtatanong at maraming haka-haka na sinasabi nila na mararanasan ko ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Mararanasan ko ba ang kanyang himala? Mararanasan ko ba ang kanyang pagpapagaling? Mararanasan ko ba ang kanyang pagpapala? Mararanasan ko ba ang tapik ng Panginoong Hesus? Mararanasan ko ba ang yakap ng Panginoon? Mararanasan ko ba na ako ay makakakita ng isang kamangha-manghang pagpapala na hindi ko pa nararanasan sa tanong buhay ko? Oo, kapatid. Mararanasan mo at mararanasan ko. Dahil ito ang sinabi niya sa Hebrew 13:8. Opo, sinabi niya at pinatunayan ng Panginoong Hesus na nagsasabing si Jesucristo ay di nagbabago noon at ngayon at magpahanggang ngayon at sa darating pang mga panahon ng buhay ng tao dito sa mundo. At yan ay mababakasa mo rin sa 1:4:12-14. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang aking Ama. Sa pamamagitan ng anak kong hinihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Anuman ang ating hilingin sa paanan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ikaw at ako ay makakaranas ng himalang hindi mo pa nararanasan. Bilang testimony ako, year 2007, na food poisoning ako. And then sa isang iglap, madaling dumating ang kamatayan. At sa isang iglap, hindi mo masasabi na pwede mo duktungan ang iyong buhay kung walang paitulot ang Panginoong Jesucristo. Noong that time na yun, umatid ako ng kasalan at pagkarating namin sa Malolos, galing Nueva Ecija, buong katawan ko ay pantal-pantal. At uminom ako ng Celestamine at Biogesic. At talaga namang Medicol ang aking inom, Celestamine and Medicol. So, nawala ang aking pantal sa likod. At talaga namang sobrang tuwa ko ito'y nawala. Ngunit, hindi ko na malayan ako pala'y mamamatay na that time na yun. Nawala nga ang aking allergy sa buong katawan, nawala ang aking lagnat, ngunit ito ay pumasok sa loob ng aking puso. Pumasok ang lahat na pantal sa aking katawan, nagsikip ang aking dibdib at talagang pumunta ako sa CR, umihi ako, and after that, paglabas ko ng closet room, bumaksak ako. At pagbaksak ko na yon, nanigas ako, at hindi ko na malayan na yung bangko na yon ay bumaksak sa aking muka. Ang aming ay granite tiles siya. So, hindi maririnig kung katawan ko lang ang babaksak. At God is really amazing. Gumamit siya ng bangko para ito ay lumakpak ng matunog. At dahil doon tulog ang aking mister, ang aking mga anak, nagulat siya, wala na ako sa kama at nakita niya nakaratay na ako at yung bangko ay nakabaksak sa mukha ko at nakabaksak sa tiles. Noong data na yun, pag ikay mamamatay, sasabihin mo lang, gusto mo nang matulog. Sabi ko, gusto ko nang matulog, pero ang sabi ng asawa ko, tumitirik ang iyong mata, maitim ang iyong mata, at halos wala nang itim, puti na lang, at naninigas na ang aking kalahating katawan. Hinatak niya ako, napakabigat ko daw. Ang sabi ni Pastor Rolly, manalangin ka, manalangin ka. Huwag kang pipikit, huwag kang matulog. And that time na yon, ang taong gustong mamatay, ang gusto lang ay matulog. Dahil akala niya, gigising pa siya tomorrow.
pero hindi na pala. And that time na yun, nanalangin ako at sinabi ko kay Lord, Lord, wag mo akong kukunin. Ako ay Christian, ngunit hindi ko na ibahagi ang iyong salita. Hindi ko ito na ipagkalat na ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos ng himala, Diyos na nagpapala, Diyos na mapagmahal, Diyos na umaakap sa lahat ng may problema sa buhay. And that time na yun, umiyak ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng buhay. Hiyahayag kita kahit sa cellphone, hiyahayag kita kahit sa personal, at hindi ko ikahiya saan man ako pumunta. Sa lupalop ng daigdig, iyahayag ko ang kabutihan mo. And you know, dinala ko sa ospital, dito sa likod ng ospital namin, at talaga naman, glory to God. At sinabi ng doktor, deadlock na raw ako dahil maitim na ang aking mga kuko. Ano ang ginawa nyo? At halos nanlalamig na ang iyong asawa. Sinabi ni Pastor Rolly, Pastor po ako, bago ko dinala dito, nanalangin muna kami at hiningi ko pahitulot na doktor nga ni Lord ang kanyang buhay. At sabi ng doktor, oh, so amazing, dahil dinuktungan talaga ni Lord ang buhay niya, dahil na-detect na oxygen ako ng ganyang kataas, yung parang oxygen ng tangke ng kalan, mataas, kulay green. So, nakaganyan sa akin, and Lord to God, God is so amazing, na humingi ako ng tawad. At hanggang ngayon, humingi ako ng tawad dahil marami kong pagkukulang sa Diyos. Hindi ko nahihiyag ang kabutihan at kapangyarihan niya. Hindi natin pag-uusapan ng relihiyon, hindi natin pag-uusapan kung sino ka man o ano man ang iyong pananalig sa buhay, ngunit ito lang ang nais kong malaman yung lahat. Ang Diyos ay Diyos ng Espiritu at katotohanan. Hindi siya nakikita, ngunit nadarama ng ating puso. Nadarama natin ang isip at nakaya kanyang embrace. God is Spirit and truth. At talagang your relationship, kailangan talaga marunong tayong manalangin. Marunong tayong tumawag, Ama, Ama, Ama. Tulungan mo ako. O Panginoong Jesus, balutin mo na yung banal na dugo ang aking puso. Linisin mo ang aking puso. At that time na yon, I have new life. 2007, at anong time na ngayon? Anong year na ngayon? Nung ako ay babawian ng buhay ni Lord, ay 3 ng madaling araw yun. Madaling araw. And then, glory to God, 2024, Now and forever, I declare na bibigyan niya ako ng mahabang buhay para ihasik ito sa buong mundo. God is really amazing God, and no one now makapapantay sa Kanya. So, believe in Him. Trust in Him. Don't doubt. Read the Bible. The Bible is the key of everything. Kung magbabasa ka, marami kang verses na pwede mong panghawakan. Hawakan ng iyong puso. At talaga naman, ang lahat ng bagay ay pwedeng maghimala sa buhay mo. Kaya pagkatatandaan nyo, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Moises, at siya ang Diyos natin magpahanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Siya noon at magpahanggang ngayon. Kaya kapatid, kung ikaw may nag-aagaw buhay, huwag kang bumitaw. Kung ikaw may sakit, huwag kang bumitaw. Kung ikaw man ay maraming problema sa pera, huwag kang bumitaw. Kayang-kayang ibigay ni Lord ang financial sa'yo. Kayang-kaya ni Lord ibigay ang buhay sa'yo, sapagkat tinubos niya na tayo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako'y natubos sa kasalanan. How much more ang mga financial na kailangan mo? How much more ang pera na kailangan mo? How much more yung sakit mo na pwedeng pagalingin ng ating Panginoong Yesus? Kaya kapatid, believe in God. Jesus is the author and finisher in our faith. Siya lang ang kailangan natin sa buhay. Kaya trust in the Lord with all your heart. Huwag kang susuko. Andyan siya. At makinig ka sa mga Christian na nangangaral ng salita ng Diyos, na makapaglalakas sa iyong kaluluwa. Kung tayo kumakain ng 3 beses sa umaga, tanghali at may merienda pa, kumain ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng mga salitang makakapaglakas ng iyong espiritual at umawi kang papuri sa Diyos. Salamat sa inyong pakikinig at dalangin ko, pinagaling na kayo ng ating Panginoong Yesus. At ang iyong kaibigan na si Winona, sister in Christ, ay laging narito. Just message and text me. Winona activities and Winona about inyo. Bye-bye. Thank you.